Hello, madlang people, mabuhay! So ayan no, marami nagre-request nito at na-miss nila ito. O ito sa inyo. Hello mga kadiputa, animal ka ba? O ayan na. So ang vlog natin ngayon guys, ay vlog na kung saan hindi pa alam ng karamihan. So ayan, alam nyo ba na nagpailong ulit si Thailand girl? Di poga, maling mababa ang ilong ta. 2 beses na ako nagpailong guys, hindi ta na tumataas ang ilong ko. Di poga, maniman. Siyempre, tanong nyo, bakit ka naman nagpailong ulit Thailand girl? O ikaw kaya nagpailong sa Thailand, tapos ganyan ang resulta ng ilong mo, hindi ka pailong ulit? Do? Tingnan mo ilong ko. Ba, grabe na itsura ba na si Pedro Pindoco ba? Alam mo niya mukha ko ba? So alam naman siguro ng lahat na nagpailong ako sa Thailand, no? Tapos sponsor yun siya, ibig sabihin wala akong binayaran. Pero ang animal niya nga doktor, pinagustuhan niya ang sarili niya kalagay ng mga silikon na kung ano-ano ang ilong ko. Yang hindi. Hindi madrugo yung ilong ko, tabingi. So kung nakita nyo guys, tabingi talaga pa right ang ilong ko. Ano man talaga gadgad ng silikon? Sige, nakakamang na how. Bakit ayaw niya magstay sa gitna? Duhangaga. So yung umuwi ako ng Pilipinas, naging greatest insecurity ko talaga yung ilong ko ulit. Kasi nga every time may event ako, tapos tinatanong ako ng mga makeup artist ko, bakit ganyan yung ilong mo? Bakit napakalaki ng ilong mo? Bakit tabingi ang ilong mo? So ako naman, wala naman ako masagot. Kasi nga ang sinabi ko sa vlog ko, magaling ang nag-opera sa akin. Ang ending ganito ang gawa niya. Nagsisi mo na kuman. So ngayon guys, napakaswerte ko dahil in-invite ako ni Dr. Laho, sikat na doktor doon sa Alabang sa Manila, na ayusin niya daw ang ilong ko. Pero actually guys, matagal ko na talagang pinag-ipunan itong ilong ko. Pero sabi ni Dr. Laho, sponsor niya daw. Kaya sabi ko, sponsor na, tabingi na naman to ba? So ngayon guys, samahan niyo ako dahil lilipad tayo ng Manila para magpailong lang. Grabe man ang epekto sa ilong sa buhay ko man. So ayan guys, sumakay ako ng taxi at 150 na bayaran ko, pero ang binayad ko 300. O ayan, ikalat nyo guys ha, na 150 mag-tip si Thailand girl sa taxi driver sa Davao ha. Para matapos ng issue. So ang dinala ko pala sa Manila ang ate ko, na kung saan napaka-social at napakayabang yan sa Facebook, pero sa personal, 31 years old na siya, hindi pa siya nakasakay na aeroplano. Kaya syempre, dahil first time niya, Philippine Airline ang kinuha ko. Syempre sabihin niya, bakit hindi Cebu Pacific? O, kayo na lang masakay Cebu Pacific. Bala ka muna. Kayo na mag Cebu Pac. So ayan, umasok na kami sa airport na kung saan nakaramdam ako na uhaw. Kaya bumili ako ng tubig na kung saan nakasulat dito, tubig para sa mga matulungin. Pero ang presyo niya, 60 pesos. Ironic. So ayan, paalis na kami na kung saan pa smile-smile ng ate ko, pero alam ko na kinakabahan siya. Tapos sabi niya sa akin, saan daw nakalagay ang life jacket? Kaya sabi ko, wag mo nang alamin, dahil kung mahulog ang aeroplano, sa sobrang kaba mo, feel mo, masuot mo pa ang life jacket, do? Di ba guys? So ayan guys, na-explain na ang flight attendant na kung saan nakita ko si ma'am. Parang gusto kong sabihan si ma'am na, ma'am, ilong ta ma'am. Ay, charot na nga, hindi ko siya sinabihan. No? So ayan guys, umandar na yung aeroplano namin na kung saan dahil first time ng ate ko nakita ko siya, na parang nagsisi siya na sumama siya. Grabe, tanang kabayan. Kita nyo, kinakabahan siya, hindi siya umarap sa akin. No? Ate! So ayan guys, actually kinakabahan siya dahil sinabi ko sa kanya na pag sumakay ka ng aeroplano at bumagsak ang aeroplano, mamamatay ka talaga kahit anong gawin mo. Kaya sa siguro kinakabahan, pero tama naman ang sinabi ko guys, di ba? Di ba tama man ko? So ayan guys, dumiretso na kami ng Manila, na kung saan dumiretso agad kami sa Alabang, na kung saan pagtungtong ko sa Alabang, doon ko pa nalaman at na-observe na halos pala mga mayayaman ang mga tao sa Alabang. Tapos dito guys, malimit ka lang talaga makakita ng taxi dahil halos dito grab car, na kung saan yung mga car nila, grabe, ang susosyal. Isa din sa nagustuhan ko dito guys sa Alabang, meron silang free housing. Oy, charot lang ha. Pero actually guys, naawa ako sa kanila kasi imagine, ganyan kaliit ang bata tapos dyan patutulog. Diyos ko, ang mga microbio. At dahil 12 pa ang check-in sa condo, so dumaan mo na kami sa SM South Mall. So sa lahat pala na may plano magpailong sa Manila, no, first lesson ay kailangan kumuha kayo ng condo na tirahan ninyo. So Avida Alabang, nakuha namin ng condo na kung saan dito kami magstay ng 12 days, na kung saan ang nabayaran ko na sa 15,000 pesos. So after namin mag-rest, kinagabihan, pumunta kami sa isa sa pinakasikat nila na mall dito sa Alabang, ang Festival Mall. So syempre dahil sa Manila, tayo namili-mili ako ng sapatos, no, itong Jordan na red na ito. Sinuot-suot ko, maganda. Kaya sabi ko, magkano to? Sabi niya 10,000 sir. Kaya sabi ko, 10,000 to? Ganito itsura ya, 10,000 to? Tag 50 lang to sa ako, o kaya sa Davao eh.
Ang mahal sa Manila. So ayun, nabalis na lang kami. Ang mahal dito sa Manila. Pero may nakita kami 4 for 1,000 tapos 50% off pa yung iba. Kaya ang ending, namili-mili ako o diba? Siyempre apat 1,000 lang. Di tulad kanina na isang Jordan na sapatos 10,000 talaga. Bakit pag binili ko yun, mag 1-on-1 ba kami sa basketball ni Michael Jordan? Mainis ako ba yan? Balikan ko yung nagkatinda. So after namin doon, nag-invite yung ate ko na mag-dinner na kung saan dahil sa mga in-order niya, nabayaran namin 3,500. Kaya habang kumakain ako, naisip ko, baw! Okay, kulang sa Davao daw. 50 na Chanel bag na bili ko ba? Tag 200 lang Chanel bags. Okay sa Davao. Pagka next day naman, maaga pa kaming gumising na kapatid ko kasi sabi ni Dr. Laho, the day before niya daw ako operahan, kailangan niya i-check yung mukha ko. Pero alam nyo guys, seryoso ha, yun na ikot-ikot kami sa Alabang, naglakad-lakad lang kasi kami. Dito ko talaga nalaman na ang Alabang parang mini Singapore. Like seryoso talaga. Kasi guys, sa Alabang guys, kung mapuntahan ninyo, napapalibutan talaga siya ng mga puno, ng mga halaman, tapos napakalinis talaga ng lugar nila. Kahit sa ang mall ka sa Alabang magpunta guys, may mga puno talaga mismo sa mall nila. Kaya kung makita mo talaga guys, para talagang Singapore. O syempre, hindi kayo makarelate kung bakit ko na-compare ang Alabang ang Singapore. Bakit? Nakapunta ka ng Singapore? How? Pero yung tinanong-tanong ko guys, kung bakit ganon dito sa Alabang, sabi kasi sa akin guys, lugar daw kasi ng mga Ayala at Villar ang Alabang, kaya ganon daw talaga kayaman ang mga tao dito, like literal talaga guys. O syempre, hindi naman kayo makarelate kasi hindi nyo kilala si Villar. Si Villar ba? Ang mahilig mag-subdivision mula sa mga lugar-lugar. Oy, charot lang ha, I love you, Mang Villar. So ayun guys, pinuntahan na namin yung address ng clinic ni Dr. Laho, no, at nalaman namin na ang clinic niya pala nasa Ayala Town Center, mall ng mga Ayala. Alam nyo ba guys, nakilala ang Ayala Town Center na mall na pinupuntahan ng mga mayaman na nakatira doon sa mga Ayala at doon sa Villar City? Kaya kinabahan ako. Sabi ko, di puga. Kahit ilibre pa sa akin ni Dr. Laho ang operation, siguro ang mamahal ng mga gamot niya. At para sa kalaman ng lahat, ang pinuntahan ko pala ay hindi lang siya basta-basta clinic lang, kundi para itong hospital na kung saan nandito na lahat. Ito ay ang Healthway Multi-Specialty Center na kung dito guys, grabe. Makita mo talaga na VIP talaga ang mga tao dito. Pagpasok mo dito sa center nila guys, malaman mo talaga na sobrang mahal ng hospital na ito. Dahil maliit lang ang mga tao na... Maliit lang siguro ang maka-afford Basta guys, nagpasok mo, malalaman mo talaga na Ayala talaga ang hospital dahil sobrang lakas ng aircon at ang bango ng hospital. Tapos yung mga trabahante nila, hindi sila nagagalit kung tanungin mo sila. Tulad sa mga government hospital na pag tinanong mo, galit sila na parang kasalanan mo pa na may sakit ka. So ayan guys, nag-meet na kami ni Dr. Lao. Sabi niya, pawak na ilong mo, be. Sabi niya, baw, dutang butso na nagdikit ba? Bastos pa si Dr. Laho. So ayun, na-explain siya. Sabi niya, ganito ang normal na ilong at maganda na ilong. May base at syempre mayroong konting tip. Di tulad sa'yo na baw, puro mo na base man. Si Dr. Laho ba guys, kung mag-joke-joke ba para siyang ka-member ng mga kadiputa? Okay, fine. So after the explanation niya guys, pinakita niya sa akin yung mga video na ginawa niya. Sabi niya, oh, ito mga artista na ginawa ko. Diba? Ang ganda. Oh, ito na artista. Oh, diba? Sikat to. Oh, ako gumawa niyan. Pero sa isip ko, kahit sinong artista, panasikat yan ang ginawa mo na maganda. Kung mali-mali ang ginawa mo sa ilong ko at tabingi, i-shout out. Tatingin mo sa vlog ko. Kala mo pag mali ginawa mo, hindi kita siraan sa vlog ko? So after niya sa akin magmayabang, tiningnan niya ang mukha ko, no? Pagtingin niya, sabi niya, baw, grabe, hindi lang pala ilong ang mali sa mukha mo. Sabi niya, para lahat gawin natin, ha? So ayun, after niya chinek yung mukha ko, sinabihan niya ako na baka hindi lang ilong ang gawin natin, ha? Kaya after nito, umuwi ka talaga sa kondo ninyo at saka mag-rest, ha? At matulog. Kaya sabi ko sa isip ko, oh, sino inoto mo? Minsan ka lang sa Manila, magsigiti mo ka rest, di? Laang taon. At nalaman ko din guys, nasabi niya sa akin kahit piso daw wala daw akong babayaran. Kaya ang ginawa ko, bumalik ako doon sa sapatusan. Sabi ko, magkano to? 10,000, go! 10,000 lang yan. At syempre, pumasok din ako sa mga damitan. Kaya sabi ko, magkano to? 5,000 each, sir. Go! Idalawa mo. 10,000 lang dalawa na yan Tapos ayun, mamili din ako ng mga shorts. Tapos sabi ng babae, tag 6,000 each yung shorts, sir. Mahal. Kaya sabi ko, ano pakialam mo? Ayala, apelyido ko. Sumiga, mata niya mo. Pag-after, no, nag-dinner kami ng ate ko na kung saan nag-order siya ng mga steak. Na kung saan pagkain namin, doon pa namin nalaman na ang steak pala na in-order niya tag 3,000. Nag-uwi na lang kami, hindi kami nagpansinan. Kinagabihan, lumabas na naman kami ng ate ko kasi nga kahit piso, wala nga kaming bayaran. Yun naman ang sabi ng doktor. Paglabas namin, may nakita na naman ako na boots na gustong-gusto ko. Kaya sabi ko, magkano to? 9,000, sir. I-Gcash mo yan. 9,000 lang yan Pagkatapos nun, bumili din ako ng mga diamond. Pero hindi ko na sabihin ang presyo ha. Baka habulin ako ng BIR.
Oh, Diyos ko! Pagkatapos nun, kumain kami sa mamahalin na restaurant na hindi ko maintindihan. Ano nakanimalan ito na nakita ko mga pagkain na ito sa palengke? Dito tag 3,000 talaga to. Malmahal. Kinamagahan naman. Oh, diba? Mapailong lang ako pero suot ko mga diamond. Kailan naisip ko? Hindi na lang siguro ako mag-diamond, guys. Baka makita ni Dr. Laho. Bakit pabayad niya sa akin ang operation kasi lalaki na mga diamond ko. Hindi na lang ako mag-diamond. So this is the day na, guys, na pinakahihintay ko. Tingnan natin kung mabago pa ba itong ilong na ito. So ayun, guys, wadating ko doon sa Healthway Center. Grabe ako ka VIP kahit yung mga process na dapat gawin. Assistant ni Dr. Laho ang gumagawa. Pagkatapos doon sinamahan niya ako para i-check yung ilong ko kung may COVID ako. Kaya sabi ko, ginagawa niya pa yan dito. Matagal na natapos ang COVID. May bagong virus na nga. Sige pati nyo ka-check sa ilong. Before ang operation, guys, napansin talaga ni Doc Laho na grabe talaga ang kaba ko. At dito talaga ako na-impress, guys. After nila nalaman na kinakabahan ako, binigyan nila ako ng gamot na pampatulog daw. Pero after 5 minutes, guys, kahit konting kaba, wala talaga ako binaramdaman. Tapos ayun, ipa-prepare nila ako para sa operation na kung saan sinabi din nila sa akin na kahit sino ka pa, kahit vlogger ka pa, or kahit sino ka pa na sikat na artista, bawal daw mag-video doon sa operating room for the safety. Pero ang animal ko na doktor, oh, di ba? Pa-rolls-rolls pa kamo. Nag-selfie-selfie kami doon. So ayan, habang hindi pa ako tulog, nilagyan na ako ni Doc Laho no, ng pampamanhid para hindi ko talaga ma-feel ang sakit sa injection. So ayan, nagkwento kami, kinakausap ako ni Dr. Laho, kaya sabi ko, i-start mo na, Doc. Ay, nawilit yung mga chismis na. Itusukin mo lang, gusto mo tusukin. So before ng operation, sabi sa akin ni Doc Laho, napakalapa daw talaga ng ilong ko kahit na naoperahan na ako. Tapos yung silicone ko daw, tabingi daw talaga ang pagkalagay. Pumupunta na siya sa right part ng ilong ko. Tapos ang problema dito, matagal daw talaga na tabingi yung ilong ko doon sa right part na kung saan namahay na daw ang silicone doon. Kaya sabi ni Doc Laho, be, paano mag side view, be? Be? Oh! So ayan, in-explain ni Doc Laho kung ano yung ayusin niya. Una, itong malapad na alar. Pangalawa, itong silikon na kung saan hanggang dito lang nilagay doon sa Thailand na kung saan lumaki ang bone ng mata ko. Pangatlo, itong animal na silikon na ito na habang tumatagal na puntata ng animal sa right, duhangago. Nawili ito nakahula. Napansin ni Doc Laho na napakalalim at napakabagsak doon ng mata ko. Ang raming excess na skin. So ayan, guys, giredy na ako ni Doc Laho. Grabe naman ang pagkalagay ng bitadayin sa mukha ko ba? Bakit buong mukha ko nilagyan man? At syempre, binigyan nila ako ng banana para maihag daw ako habang inaoperahan ako. Pero sabi ko, ano ito, Doc man? Normal lang ba ito na may drawing ang mukha ko or ginahampangan mo ko? Ang piyongon na timo ko. Napagara-gara ka. So ayan, guys, inoperahan na ako ni Doc Laho at para sa kalaman ng lahat, magiging social na po ang ilong ko. Hindi na po silicone kundi US Gore-Tex na po ang ilagay sa ilong ko. At syempre, kukuha ng laman dito sa tainga ko. At para sa kalaman ng lahat, alam nyo ba, guys, na sobrang daming i-correct sa ilong ko, almost 2 hours kami natapos. Medyo matagal siya, guys, kasi una, guys, hindi lang talaga ilong ang ginawa ni Doc Laho, pati mata ko. At saka hindi lang ito normal na rhinoplasty. Ito ay reconstruction rhinoplasty. Ibig sabihin, hindi virgin ang ilong tapos baguhin dahil may mga mali ito. O, diba? Grabe, maka-reconstruction, no? Do? Tulay lang, no? At sabi pa sa akin ni Doc Laho, yung kinuha daw yung silicone ko, ako daw talaga ang may pinakamababa na ilong sa lahat ng inoperahan niya. At totoo yan siya, guys. Kasi kung wala akong silicone, guys, o, ganyan ang ilong ko. O, diba? Do, paklang kaniyog, no? Mga judgmental ba na ka mo? So, ayan, guys, after 2 hours, natapos ng operation, ready na ba kayo? 1, 2, 3. Oh, di ba? Wala akong pinagbago, no? Ano ba ito, Doc man? So, kung titignan naman sa parap, guys, parang walang pinagbago kasi una sa lahat, grabe talaga ang bleeding ko at grabe ang pamamaga ng mukha ko kasi una sa lahat, sabi niya sa akin, huwag daw talaga ako uminom ng glutagluta or collagen. Pero before kasi operation, guys, 5 ka-clinic ang i-endorse ko. Pinagluta nila ako. Pero actually, guys, in person, guys, grabe talaga kadami at grabe kalaki ang pinagbago. Kaya lang ang animal ng doktor yan, hindi ka ba magpa-anggil-anggil para magtaas man unta ba? Mali-mali ang anggil niya. At dahil reconstruction ito at grabe ang bleeding at pamamaga ko, i-explain ko sa inyo ang difference. Ang makapal ko na alar before at napakatabingi ko na silicone. Ngayon, guys, gi-straight na siya ni Dr. Laho. At syempre, gi-cut na ang alar ko. At before, ang silicone na hanggang ilalim na mata ko. Ngayon, guys, hanggang dulo na siya. At kung makita ninyo, may tip na talaga yung ilong ko. Kasi una sa lahat, US Gore-Tex na ang nilagay. At syempre, may laman ko na dinagdag. At syempre, ang mata ko nga daw adik sa una. Oh. So, buong smoky eyes na siya, o, diba? So, after na operation ko, pag uwi ko, yan ang mukha ko, member ko na abo sayap. Di poga pa rin, doktor. Bakit ginanyan mo yan? Manasobrahan mo siguro yan.
Di ba guys? Kaya sa lahat ng gusto magpailong, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Huwag talaga kayong uminom ng kahit na anong gamot or mag-rest kayo before the operation para iwas bleeding at pamamaga. Hindi na may operation kayo kinaumagahan, mag-shopping pa kamo. Guilty mo na ko dyan man. At syempre, kailangan mo sundin ang doktor mo. Sabi nga sa akin ni Doc Laho, kailangan doon namin i-achieve na pag nag-heal do yung ilong ko, kailangan parang normal lang siya pero mataas. At syempre, hindi triangle, kailangan merong konting alar pa din siya. At sa experience, so guys, ito lang masabi ko, sa lahat ng gusto magpailong, huwag nyo talagang pasobrahan kagawa ang ilong nyo for the first time. Kasi if magkamali, guys, tapos magpa-reconstruct kayo ng ilong nyo, mahirap talaga siya gawin, lalo na kung maliit na lang yung balat na naiwan sa ilong mo. Sabi nga ni Doc Laho, yung ilong ko daw, yung kinuha yung silicone, kahit magkamping pa daw sa loob ng ilong ko dahil sobrang lapad ng balat ko. Grabe mag-insulto itong doktor na ito. Kaya sa lahat na gustong malaman kung paano ang process ng pag-heal ng ilong ko, panoorin nyo ang part 2. Pero before mag-end ang vlog na ito, ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Kung magpailong kayo, hindi enough na sabihin nyo lang na magpailong kayo dahil may pera kayo. Importante pa din na may pera kayo at may magaling kayo na doktor. Pero kung wala kang kilala na doktor, tapos wala ka pa pera, dahil hindi kaya ng sweldo mo, pinduta lang ang ilong mo. Okay, bye! Sa lahat ng mga followers ko, huwag nyo pong skip ang endorsement na ito dahil ito po ang pinaka-seryoso na endorsement na meron ako sa buhay ko. Isa talaga sa pinakamalaking problema ko na alam ko talaga na problema din ng mga followers ko ay ang skin ko. Alam nyo ba yung idea na ang dami-dami mong problema sa skin mo pero mahirap ka, wala kang pera? Sa lahat ng mga followers ko na namumroblema sa skin nila, dry skin man yan, pimples man yan, pimple marks or acne, guys, na alam ko sa sarili ko na ang dami-dami nang dumating sa buhay natin ng mga gamot or kahit na anong mga sabon pero hindi pa rin umi-effect. Tapos sensitive pa yung skin natin, mag-effect man siya pero pag pigilan mo, umiitim ang mukha mo, guys, na experience ko. Please lang, guys, subukan nyo talaga ang Via Pearl Set. Alam nyo ba yung idea na gusto natin ng mga gamot na dumaan talaga sa mga specialist tapos FDA approved? Pero sa tunay na buhay, ang mamahal nila, pues, highly recommended ko talaga ang Via Pearl White Set. Isa talaga sa nagustuhan ko sa Via ay hindi lang ito effective, kundi ito ay benchmark ng Korean brand skincare. At para sa kalaman ng lahat, ito po ay set pero hindi po ito rejuvenating set ha, na mamula-mula ka at magpanit-panit mukha mo. Ito po ay set pero ito ay radiance set. Ibig sabihin, epektibo ito sa pagpapaputi, pagpapakinis at papaganda ng balat pero hindi mamumula ang process. At syempre, para sa mga sensitive na skin, guys, ito ang bagay sa atin. Ito ay one-stop shop na. Kasi ito ay may soap, may serum, may toner, may night cream at day cream with SPF 30. Pero again, hindi po ito rejuvenating set na ang process mamumula ang mukha mo at mamamalat-malat ka. Ang pinakauna na nagustuhan ko dito sa set nila, guys, ay ang soap nila. Napakaganda ng soap nila at kulay puti, sosyal. At napaka-effective ito, guys, pagdating sa mga skin na madali matubuan ng mga pimples kasi hindi lang ito basta sabon. Ito, guys, ay may mga properties na kung saan nilalabanan nito ang mga acne at iba pang sakit-sakit sa ating mga balat. Ito talaga ang nakakuha ng acne ko, I swear. At saka isa din, guys, sa mga rason kung bakit nakuha talaga pang matagalan ang acne ko at saka yung aking pimple marks at saka mga pimple na tumutubo sa mukha ko. Kasi, guys, pagkatapos gamitin yung soap nila, meron silang toner na kung saan yung toner nila, guys, pag gamitin mo, napansin ko, hindi ako namumula tapos hindi siya matapang, guys, na mahapdi good sa balat. At para sa kalaman ng lahat, ang set nila, guys, hindi ito basta-basta dahil ang set nila meron ng serum na kung saan, guys, napakaganda. At hindi ito putyo-putyo na serum, guys, sana nabibili niyo sa TikTok shop ninyo dyan. Ang serum nila, guys, since may dermatologist ako, pwede mo siya i-compare sa mga serum na binibigay talaga ng mga dermatologist. Hindi din siya malagkit, guys, at pag ginamit mo ito, pagising mo, napakaganda talaga tingnan na mukha mo. At ang serum nila, guys, ay mino-moisturize talaga yung skin mo up to 72 hours. Again, ang serum nila ay vitamin C. At to be honest, guys, personally proven talaga na ang Via Pearl White Set ay hindi rejuvenating set, kundi set ito ng mga skincare na kung saan inaalagaan yung mga sensitive na skin natin. At hindi na nag-stop dyan, guys, ha, dahil ang set nila ay merong day cream na kung saan SPF 30 na pinoprotektahan pa yung sensitive na skin natin laban sa sunburn. At to be honest, guys, personally, hindi na talaga ito sunscreen. Ito ay skin moisture din para maiwasan yung mga wrinkles, good guys, at syempre yung mga marks na dulot ng mga pimples. At hindi lang yan, guys, ha, meron pa silang night cream na kung saan syempre para kompleto ang 24-hour skin protection mo. Pero ang night cream nila, guys, magandang gamitin ito. Personally, nagamit ko talaga kasi, guys, habang tulog tayo, nire-repair nito yung mga damaged skins na caused siya sa sun exposure at mga chemicals na nakalap natin sa umaga. Kaya sa lahat ng mga followers ko, hindi ako nagjo-joke, ha, ginagamit ko talaga ang Via Pearl White Set, ha.
personally. Kasi tulad ninyo guys, ayaw ko talaga ng rejuvenating set na pag ginamit ko, mahapdi ang mukha ko, namumula ako, namamalat ako. And to be honest guys, ako talaga mismo ang nakipag-collab sa kanila dahil nagustuhan ko ang product nila at matagal ko na itong ginagamit. Kaya gusto ko to i-recommend sa inyo. At alam nyo ba guys, na ang presyo nito ay $795. Pero, syempre, pinakiusapan ko sila. Kaya sa lahat ng mga followers ko na gusto subukan ito guys, please, subukan nyo lang talaga at malaman nyo kahit isang set lang talaga. I swear. Ayaw ko mag-promise sa inyo guys ha, pero personally, sinubukan ko lang talaga at sinabi ko lang yung experience ko. Pero guys, subukan nyo talaga. Kaya sa lahat ng mga namamahala nito, sa mga followers ko na gustong subukan ito, ganito na lang gawin niyo guys, kasi nag-usap kami ng owner. Mag-order kayo through online gamit yung link ko. Na kung saan doon guys, mabibili nyo lang siya ng 495 pesos. At syempre, hindi lang yan. Syempre, aresgada ang kadiputan ninyo. Kaya guys, ito ha, sa lahat na mag-order, may entry na kayo dahil magbibigay ako ng 50 katao. At ang 50 katao na yan ay makaka-receive ng 2,000 pesos each. Yes guys, bibili kayo pero ibabalik ko sa inyo kasi to be honest, gusto ko talagang i-experience sa inyo ang Vaya. Pagkatapos niyo gamitin ang isa kaset guys, doon na kayo mag-judge kung magpatuloy kayo or hindi. Pero guys, subukan nyo talaga. At syempre, may entry na kayo para isa kayo sa 50 katao na makaka-receive ng 2,000 pesos. So sa lahat ng gusto mag-order at subukan, hindi lang para sa 2,000 pesos guys, kundi para sa sarili ninyo, I swear guys, mag-order kayo sa link na ilalagay ko sa comment section, okay? Guys, seryoso ako dito ha. Subukan nyo mag-order guys at after niyo gamitin ang first set guys, doon na kayo mag-judge kung ipagpatuloy ninyo or tama ba or mali ang sinasabi ko, I swear.